Okay mga bossing, so magandang hapon. So meron tayong customer. Meron siyang IAC Bing binili. Ngayon in-install niya 'yon. And then hindi nagbago yung kanyang minor. So mataas pa rin daw yung RPM niya. So ang suspecha niya hindi gumagana yung IACB o sira daw yung IACB. So sabi ko naman, i-check niya muna yung ECU kasi bago na yung IACB niya eh. So sabi ko, i-check mo yung ECU. Baka kasi may sunog, baka sira yung resistor ng ECU na nagko-control ng IACB kaya hindi gumagana. Kasi kahit anong palit mo ng IACB, kung sira yung ECU mo, hindi mo talaga mapapagana yung yung IACB. Okay? So, ang sabi niya, paano daw ba mag-check ng ECU? So, madali lang naman. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano i-check yung ECU. So, pagka ganun ng problema yung IACB sensor tapos related sa ECU, madali lang, visual checking lang yun. Okay? So, tuturo ko sa inyo kung paano kinakalas yung ECU. Kung saan siya makikita at kung paano siya babaklasin. Okay? Yan. So, meron akong customer kasi bibili siya ng ECU ito. So, ite-testing ko to. So, ngayon magbabaklas ako ng original natin na ECU. So, ituturo ko na rin kung paano siya binabaklas, no? Tsaka kung paano siya i-visual check. So, madali lang naman yan. So, tara. Magbaklas tayo ng ECU. So, ayan. Andito tayo sa may passenger side. Tapos, ito yung carpet natin. So, nandyan nakalagay yung ECU ng Toyota Corolla Big Body AE101. Okay, so tatanggalin natin. Ang kailangan nating tools dyan ay 10mm na socket. Ayan. And then, syempre, pampihit. So, ito yung setup ko. Yung mga ito lang, ma-budget meal na ano lang to, na tools. Okay? So, yung carpet, tanggalin lang natin. Yan. Atakin nyo lang. Yan. Tsaka hindi sa taas. Yan. Ganyan nyo lang. Pwede na yan. Nakikita nyo? Nakikita nyo? Ayan. Nakabukas na. Ito yung ECU. Ayan. Ayan sa ilalim. Ayan ang ECU. Okay, so tatanggalin lang natin to. Tanggalin lang natin to. Okay, tayo natin ulit tong stand. Ayan, tanggalin natin. 8mm lang. Ay, sorry, 10mm to. 10mm na close socket yan. Okay, socket wrench. Yan, luwagan lang natin. Pag maluwag na, kakamayin lang natin. Okay, so ito na yung tornilyo nya. Mahugot nya na yung ECU nyan. Ayan. Done. So ayan ang ECU ng Corolla Big Body. So syempre hugutin nyo yung socket. Pipindutin lang dito. Ayan. Okay. Ayan. Tatlo yan. So ito na. Ito na yung ECU natin. Ay nako. So ito na yung original nating ECU. And then ito yung ECU na ibibigay natin sa customer. So paano i-check? Okay lang. Tanggalin lang natin tong mga screw. Yan, gamit lang screwdriver, 4 yan. Tanggalin niyo muna sa dikit tong plastic sa likod. Yan. Saka nyo tanggalin tong mga screw. So pag natanggal nyo na, ganito itsura niyan. Ito. Yan. Yan, kita nyo? Tanggal na yung screw niyan. Then mabubuksan nyo na yan. Pag binuksan, tada! Ayan. I-check nyo lang guys kung merong visible na discoloration at saka sunog. So ito yung resistor ng IACB. Itong dalawa na to. Yung dalawang kulay blue. Ito. Yan dalawa. So pag yan may sunog, hindi nagagana yung IACB nyo kahit anong ipalit yung IACB doon. Okay. So dapat yan ganyan malinis. Pangalawa, yung mga resistor nito dapat ito mga capacitor pala. Sa ilalim niyan dapat walang kulay itim na parang glue. Kasi pag may ganong may itim na sa ilalim yan, sa may paanan niya, ibig sabihin, nagli-leak na yon. Okay, so ganyan lang mag-check. Yan, visual checking lang. Check nyo lang kung may sunog. Kung malinis ba. Yan. Wala ba siyang leak na capacitor. Sunog na resistor. Yan. Itong ECU na to malinis. Yan, sariwang-sariwan Japan surplus yan. So pag na-confirm nyo na to,
nawala yung ano, nawala yung itong dalawa na to. Walang sunog yan. So pwede na kayo magpalit ng ano ng IACB. Kasi posibleng yung IACB na binili niya is defective o sira. Okay? So ganun lang. Ganyan lang magbaklas ng ECU and ganyan lang din mag visual check. Check lang natin ang sunog. So ito, good thing. Yung ibibigay nating ECU sa buyer natin is sariwa, walang sunog, walang leaking capacitor or any. So subukan natin. Okay. Tayo natin ulit ito dito. Yan. Yan. Tapos install lang natin tong ite-testing nating ECU. Salpak natin to. Yan. 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 Okay, so na-install na natin. Subukan na natin i-start. Start natin. Ayun. Okay, so ayan. Yung ECU. Yan, ECU ng customer natin. So, yung ano natin, yung makina natin, ay yung dashboard, sorry. Makita nyo mataas yung RPM, 1K pa kasi cold start pa, hindi pa nagno-normal operating temp. So hintayin natin gumana yung ano nyan, yung ACB para ibaba niya yung RPM to 800. So wait lang natin na mag ano to, na magkalahati. So ayan. ECU ni customer, ayan, papadala natin. Ito yung takip. Ayan, yan ang code ng ano, ng ECU ng big body 12800. Automatic tsaka manual na ano, na big body, parehas lang. So ayan. Papadala natin kay customer yan. Ito yung RPM natin. Ayan, unti-unti nang bumababa. Ibig sabihin, yung ECU na ipapadala natin, buo ang resistor ng IECB. Pag bumaba ang minor natin. So wait lang natin ng konti. Bababa din yan. Cold start tayo. Waiting ng normal operating temp. Sariwa yan, no? Ayan, bumababa na. Ayan, kumalma na yung makina. Ayan ang RPM natin, 850 normal operating temp. Ayan. Pag nagbukas tayo ng aircon, dapat tataas. Ayan, bumababa konti, and then tataas yan. Kakalibrate pa kasi yung ECU natin eh. Ayan, tamaas na. Lamig ng aircon ko, saya. Ayan, yan ang RPM nya, almost 1K. Ganyan ko talaga sinet yung ano, yung idle up natin. Okay, pag pinatay yung aircon, bababa ng 800 ulit. Ayan. So ganyan ang tamang idle ng 4FE, no? 800 pagka mainit na yung makina, 1000 or 1000 plus pagka malamig ang makina. So ayan. Okay, so patayin natin. So testing ulit natin i-start. Ayan, yung ECU ni customer. Accessory on, ignition on. Check muna natin kung kompleto ilaw. Ayan, check engine, oil, tsaka battery, kompleto naman. Start natin. Yun o. One click start. Tataas muna yung RPM 1K, then bababayan dahan-dahan. Okay, so hindi siya nalalaglag. Okay. So isa pang checking ng ECU, i-revolution natin. Kasi may instances yung ECU, buo siya, gumagana. Pero pagka ni-revolution mo ng hanggang 3000 pataas, lalabas yung check engine. So ito sana hindi. So rev natin. Okay, so hindi lumalabas yung check engine, ibig sabihin okay yung ECU natin. Gumagana ng maayos, and then connected sa IECB, gumagana rin ng maayos yung IECB nya. So ayan, ganda ng minor. Okay, so ayan, papadala na natin yan. So sana may natutunan kayo sa pag-check ng ECU. Ayan, yun lang, maraming salamat.